Good day everyone. Ito magandang panahon ng sumalubong sa atin mga kapatid. So ngayon ay meron tayong gagawin kasi na Honda Civic. Ngayon, ang naging problema kasi nung kukunin ko yung sasakyan ito ay ayaw mag-start dun sa kanilang bahay. Kasi may mga issue ng rat bite sa electrical harness, wiring niya, sa mga wiring niya. May mga ngat-ngat ng daga. So nung una daw may start pa naman, pero nung kukunin ko, yung araw na kukunin ko is ayaw mag-start. So ginawa ko, nag-swap ako ng baterya, which is ganun pa rin, wala pa rin start. So suspect ko na malakas yung baterya nila, pero may problema sa electrical wiring. I suspect na may ngat-ngat din yung daga sa starting system. So yun na nga ang naging problema. Nakita ko na may problema nga sa electrical wiring. So ngayon, ang ginawa ko siya, in-start ko siya sa may starter mismo. So papakita ko lang sa inyo in case na mangyari sa inyo yung ganitong problema, or halimbawa nasa isang alanganing lugar kayo, biglang biglang ayaw na mag-start ng sasakyan nyo, pwede nyo magamit yung ganitong solusyon. Pero make sure na alam nyo dapat kung saan itatap yung mga wiring, kung paano pagdidikitin nyo sa may starter. Kasi ito ginagawa lang to for emergency purposes lang talaga mga kapatid. Pero papakita ko muna sa inyo yung sitwasyon. So ito yon. So ito ating i-start. Ayan. Para makita nyo din, ayan, nakailaw yung mga indicator, kita nyo naman, ayan o. So naka-on na yan, at i-start natin, ayan, wala. Hindi siya tumutuloy. So kapag ganyan, maaaring may problema sa susian nyo, sa solenoid ng starter o sa electrical wiring harness. Siyempre magto-troubleshoot ka niyan, pero pinakamabilis na solusyon para makaalis ka sa mga alangaling lugar, pwede kang mag-tap sa starter motor. Ito ginagawa lang ito mga kapit for emergency purposes lang ha. Kasi minsan ang problema baka hindi lang sa starting system, baka may ibang wiring ang problema na affected sa starter, kaya sa ignition system, ganyan. So ito ay ginagawa lang for emergency purposes mga kapatid. Huwag kayong basta-bastang magdidikit ng mga wiring kasi baka makasunog. So mas mabuti na mag-consult kayo sa trusted mechanic ninyo kung hindi nyo alam talaga ang gagawin. Pero kung may idea kayo sa basic troubleshooting, marunong kayo mag-basic DIY sa inyong sasakyan, pwede na naman gawin to mga kapatid. Or kung wala kayong pagtanungan, pwede po kayong comment o mag-message sa Facebook page ko mga kapatid. So ito, ayan. Ngayon ang ginawa ko para makuha ko lang itong sasakyan dun sa kanilang bahay is nagdikit ako ng electrical wiring sa solenoid papunta dun sa may positive ng starter motor mismo. Ngayon ang ginamit ko is screwdriver, flat screwdriver. Pakita ko sa inyo kung paano. Make sure na naka-on yung susi. Ayan. Para may supply yung kanyang fuel, may magkakasupply yung kanyang fuel sa may ignition coil, ayan, para may supply ng kuryente. Kasi kapag naka-off yan, so walang supply yung ignition system mo, yung fuel system mo. Kailangan naka-on, tapos ididikit mo ngayon doon sa may starter motor. Gagamitan mo lang siya ng flat screwdriver. Pero kung meron kayong improvised na wiring, pang-dikit, pang-test, pwede yun. Mas maganda, mas mataba ang wiring para hindi masunog. Punta tayo sa may engine bay. Now, dito naman sa engine bay, syempre hahanapin mo kung saan nakapwesto yung starter motor. Sa case ng Honda Civic, ito siya. Ayan, nandito yung starter motor niya. Ito yung solenoid. Ito, solenoid. Ito yung starter motor niya. Ngayon, mas maganda-ganda kay Honda Civic kasi kitang-kita dito sa ibabaw yung starter motor niya. Kasi yung ibang model, gagaya ng Lancer, nandun sa may ilalim ng intake manifold. So medyo mahirap magsundot, kailangan mo ng wiring o iilalim ka. Ngayon sa case ng Honda Civic, madali lang kasi ito nandito sa lower radiator hose, nasa ilalim niya. Makikita mo na yung ito sa may starter niya, yung positive. Tanggalin natin. Ayan, tanggal ko yung cover. Kung hindi nyo alam na gawin ito, make sure to consult your trusted mechanic mga kapatid. O kung may kaibigan kayo na nakakaalam sa mga ganitong klaseng troubleshooting, mas mabuti humingi kayo ng advice sa kanila bago nyo gawin to. Paalala lang yun mga kapatid. So ito, makikita ninyo yung sa may solenoid nya, yung supply. Ayan o. Paano ko ba mapapakita sa inyo? Ayan. Ito. Ayan. Itong wiring na to, ito.
Itong wiring na to, kailangan dumikit siya dito sa positive. Ito dito. May supply ito mga kapatid. Ayan, yan. Yung dulo ng flat screw ko. Pag ditikitin natin yung dalawa, kailangan naka-on. Let's see. So ganun lang mga kapatid. Nakita nyo, umi-start na kasi naka-on yung ignition. Kailangan naka-on yun para magkaroon ng supply dito sa distributor, sa injector. So yun ay ginagawa lang kapag alam nyo yung gagawin nyo. Huwag nyo gagawin kapag di nyo alam kasi baka makadamage kayo ng electrical wiring system o makasunog kayo. So yun yung paalala ko. So quick tip lang yan mga kapatid. Sana nakatulong kung sakaling mangyari sa inyo yung ganito, at least meron kayong pang troubleshoot na kaalaman. Ayan.